Pero sa ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano po yung pinaka-basic pattern po ng magbibend ng bakal para sa bumper po. Ito po, itatapat po natin yung dapat silipin nyo po ng nakaganon kung tuwidin po. Yan. Yan. Tapos step by step po tayo mga tangay ngayon para po talagang makuha nyo po talaga ng lubusan yung paggagawa po ng bumper ng isang tricycle. Iisa-isahin ko po sa inyo mga tangay kung paano ko po sisimulan hanggang sa matapos. Kung interesado po kayo sa video to, papindot na lang po ako mga tangay, mga kachinggo, ang subscribe button. Tapos paki-hit nyo na rin po yung notification bell para po sa susunod na upload ko mga tangay is updated po kayo. Okay po, umpisahan na po natin. Ay, mga tangay, bago ko nga po pala makalimutan, mayroon po tayong bagong kaibigan na nag-comment po, si Megs Emil Belches. Ano sabi niya? Boss, sa susunod po sana kung paano mag-bend ng mga design, kumplito po sana para maunawaan ko po. Sa ibang tutorial po kasi daw pinapakita lang tapos na, hindi naman itinuturo. Okay, please Megs Email, ako po, ituturo ko po lahat. Wala lang po kasi akong malinaw na pang video. Hayaan nyo, awa ng Diyos, makabili lang ako ng malinaw na pang video at maayos na rin po yung aking mga upload. Ito, para sa iyo to, Megs Emil Belches. Iisa-isahin ko po ito sa inyo mga Megs mga tangay, mga katsingo. Ayan, unang-una po mga Megs mga tangay, mga katsingo, kung napapansin nyo po yung guhit ko yan sa lupa, yan po ang magsisilbing pattern ko mga Megs mga tangay, para po sa pagsimula natin ng ating bumper ng tricycle po. Kung ang sukat po ng tricycle na gagawin natin, kung ang sukat po ng kanyang flooring is 28 inches, ang sukat po ng ating bumper is nasa 32 inches po. Tatandaan nyo lang po mga Megs mga tangay, sundan nyo lang po yung mga sasabihin ko sa inyo at panoorin nyo lang po yung video to. Sigurado po matututo po kayo. Ayan po, naguhit ko na po sa lupa, pero ano lang po yan, 16 lang po yan, kasi yung kalahati ng 32 is 16. Yan po yung magsisilbing pattern natin sa bakal. Ito po yung clean sheet, natabas ko na po ito. Ang sukat po nito ay 4 in 1/2 by 10. Yan, nakapattern po yan. Tapos ito naman po is 4 in 1/2 by 21 po. Tatandaan nyo po lagi mga Megs mga tangay, kapag nag-ano po kayo ng bumper, guguhitan nyo po yung pinaka gitna nya po, i-divide to nyo lang po yung pinaka-sentro nya po, pinaka-center. Guguhitan nyo po para may palatandaan po kayo mga Megs mga tangay, lagi pong nakasentro. Kung magsukat man po ito ng 21, dapat po ito 10 in 1/2. Ayan. Pangalawa po, pumutol po kayo ng bakal na 10 mm. Ang haba po nito is 60 inches. Tapos yung isa naman po, ang haba po nito is 50 inches. Yan, tandaan nyo lang po mga Megs mga tangay. Di bali pong sumubra, wag lang po kumulang kasi puputulan lang po natin yan. Depende po sa inyo kung ano po kalaki yung ano po kalaki yung tricycle na ginagawa nyo. Reduce lang po kayo kung medyo maliit o malaki, magdadagdag lang po kayo. Ayan. Ngayon, bibindirin lang po natin ito. Doon po sa bindiran na, ayan po, yung bindiran po. Yan, DIY po yan. Ako po rin yung nagawa niyan mga Megs mga tangay. Dapat po ito is
kabilaan po yung ano niya, magkaharapan po ito. Yan, ganun. So ang isusunod po natin mga migs mga tangay ay kung paano po i-bent yung bakal po. Ito po yung gagawin kong pattern. Ayan po mga mix mga tangay, kung mapapansin nyo po, yung bakal ay ginuhitan ko po sa gitna. Ayan, nasa gitna po yan. Ito po yung 50, ito yung 60. Unahin po natin yung pattern dyan, yung sukat na 60 po. Yung guhit na to, itatapat lang po natin sa pattern natin dito. Yun lang po yung pinakamabilis na paraan mga mix mga tangay para mabilis po kayo matuto. Ngayon, babaluktutin na po natin yung bakal. Papasunod po natin sa guhit natin. Baliktarin lang po natin yung mga mix mga tangay. Pero sa guhit, nasa guhit pa rin. Ngayon, panoorin nyo po. Buo na po yan. 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 Ito po yung sa outer ng bumper po mga mix mga tangay is natapos ko na po. Ngayon, sisilipin nyo po yan, yung bakal na to. Parallel po yan doon sa kabilang side niya. Ang technique po dyan, pag sinilip nyo galing dito sa baba, pag angat nyo ng bakal, kailangan parehas yan. Yan, di ba? Ganyan. Okay na yan. Okay na po yan mga mix. Then, sunod na step naman po tayo. Yung isang bakal na naman po. Tandaan po natin yung guhit. Itapat din po natin sa guhit ng isang bakal. Okay, ayan po mga mix mga tangay. Tapos na po yung bakal po ng bumper na ginawa ko. Ganyan lang po, ganyan po kasimple. Kung nakikita nyo po, ito po yung guhit ko. Ito po, yan. Magkapantay po yan sila. Then kung isang daliri po yung isang daliri po yung agwat nito, dapat paikot po. Ipari-parihas po. Isang daliri po yung yung agwat niyan. Yung kanilang gap po, yung distansya po nito. Yan, katulad nito. Yung ginawa ko na yan. Ito po. Yan. Dapat ito pari-parihas. Yan, ganyan lang po. Tapos ganun din po, nakaparallel din po yan sa kabilang side. Ito po. Yan. Oh, yan. Tapos silipin nyo rin po, siguraduhin nyo rin po mga mix mga tangay na dapat tuwid din po yung bakal nyo. Yan po, ganun po. Dapat silipin nyo po ng nakaganon kung tuwid din po. Yan. Yan. Tapos yan. Ganun po. Okay. Ayan. Ganyan lang po kasimple mga mix mga tangay. Dapat
Sana po nasusundan nyo po. Ang susunod natin gagawin mga megs is anuhin na po natin, bubuuhin na po natin yan. Ang unahin po natin mga megs mga tangay, ito po yung malaking bakal, yung malaking angle po. Ito po, pahuli lang po natin itong sa inner. Ito po yung outer. Yan. Tapos ito yung guhit niya sa gitna. Tandaan nyo po, may guhit po tayo dito sa flame sheet. Yan. Gitna din po natin yan. Pakita ko po sa inyo yung guhit. Ay yan po, yung sa gitna. Tapat lang po natin yan. Yan, ganyan. Yan. Nakatapat din po sa guhit ng bakal. Okay. Wiwelding na po natin yan. Ayan po mga mates, madalang lang po muna yung kanyang welding. Susunod na po natin yung kabilang side. Ngayon, para hindi po tayo mahirapan, hanapin po natin yung pantay ng bakal. Huwag po tayong kakabit sa kanyang kurbada. Kailan sa pantay po. Yan, ito po yung pantay niya, pupunta doon. Ito yun. So ngayon ang technique mga mix ganito. Yan, di ba mayroon siyang space dito sa kanto. Yan, para madaling technique, tutukan natin yung welding rod. Yan. Tapos ganoon natin. Yan. Ito yung distansya niya. Ibig sabihin, sa madaling sabi, ito rin yung distansya niya doon sa kabilang side. Pakita natin para sigurado. Yan. Ito na yon ngayon. Yan o. Ito. Okay, yan na siya. Alam niyo mga mix, mga tangay, yung bumper na ginagawa ko po ay simpleng design lang po ito. Marami pa pong klase ng bumper mga mix, mga tangay. Sa sunod pong upload, iipunan ko po yan ng video para ituturo ko po sa inyo. So, ang next step natin is susunod na po natin yung ito po. May guhit din po yan. Unahin po natin welding itong sa gitna niya na may guhit din po. Ayan. Ganyan na po yung kanyang ganyan na po yung mukha niya. Nakataob pa lang po yan yung bumper na yan. Ngayon po, para hindi po tabingi, mga miss, mga tangay, tuturo ko po sa inyo kung paano pong posisyon. Ganito po. Yan o. Sisilipin nyo po mula dito sa taas papunta dito sa ilalim. Ito po, yung kanto na yan. Kung anong distance nyan, dapat po, ganun din po yung distance doon sa kabila. Yan, katulad nyan. Ito po. Tsaka yun.
Parehas na po, di ba mga mix mga tangay? Okay, okay na po yan. Yan. Yan po. Diretso na po tayo. Yan na po yung kanyang mukha. Ngayon, itatakipan na po natin itong OP na ito. Yan. Tatakipan po natin yan mga mix ng plain sheet. Ganon din po yung forma. Yan. O diba po, nag-curve na po siya mga mix mga tangay. O diba po. Yan. Susunod lang po natin doon. Saan? Yan. Okay. Hindi ko na po yun i-video. At least po na sabi ko po sa inyo yung technique kung paano po gawin. Ayan na po mga mix mga tangay. Takip na lang po dito sa taas mga mix yung gagawin natin. At tapos na po yung ating bumper. Ito na po, natabas ko na po yung takip niya dito sa taas. Dito po yan. 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 Ganyan po yan mga mix mga tangay. Pero ibibend ko po muna ito. Yan. Oh, di ba po? Oh, di ba? Naka-eskwala na po mga mix mga tangay. Ayan po, oh. Eskwalado na po 'yan. Yan na po siya mga mix mga tangay. Okay na po, tapos na po yung ating bumper. Ayan mga mix, mga tangay, kung gusto nyo pong matutong mag-welding ng ganyang klaseng welding, yung kala mo po yung welding na tinahi, comment lang po kayo. Ayun, kung desidido po kayo matuto. Ituro ko rin po sa inyo yan, step by step din po kung anong mga techniques sa pag-welding ng plain sheet. Gauge 20 po yan na plain sheet. Tuturo ko sa inyo kung anong technique ng pag-welding na kapit at hindi po nabubutas mga migs. Ayan po mga migs mga tangay, sa pagkakabit po ng bumper ng tricycle, kailangan po, ayan po, sukatin nyo po yung kabilaang side. Papakita ko po sa inyo. Sukatin nyo po ito kung pareho na po, parehas na po sila ng kabilang side. Okay. Ayan po mga mix mga tangay, parehas na po. Pwede nyo na pong i-welding yan, tapos lalagyan na po ng brace, okay na po yan.